Good day mga boss. Yan, panibagong obra, panibagong piyesa na naman. Bale ngayon for today's video gagawa tayo ngayon ng isang portrait tattoo. Yan. Sa mga hindi nakakaalam, nakakapag-portrait din po tayo kahit papaano. No? Nakakachamba-chamba tayo ng mga ganitong piyesa eh. Nakakachamba-chamba rin tayo ng mga ganitong gawa. And isa to sa pinakamasarap gawin, ang pagpo-portrait. Kasi sobrang challenging at the same time, syempre, yung reference kailangan almost 100% mong magagaya. And si client isang first timer and dapat dibdib talaga to eh. Yun yung una namin na pag-usapan. And at the same time, colored tattoo dapat yan. Hindi ko na ipapakita yung convo namin kasi sobrang basic lang ng convo namin. And yun talaga una namin na pag-usapan. Nung lumapag si client dito, doon nagkaroon ng twist kasi nagulat ako doon si skinny client. Sobrang brown. As in province color yung kulay ni client. And syempre hindi naman natin maiiwasan yan pag kulay probinsyano. Kasi maski ako ganun din ang kulay ko eh. Kahit 6 years na ako dito sa Taiwan. Nag-late lang ng konti pero kulay probinsyano pa rin. And doon kami nag-decide na bossing, gawin natin na lang siyang black and gray. Kasi hindi uubra. Uubra siya ngayon. Kasi may a-apply ko yung mga kulay na dapat kong i-apply. Pero pag tumagal ang panahon, gumaling yung tattoo mo, baka syempre magtataka ka. Kasi bakit nag-dark? Mga sample pa akong binigay sa kanya. Like ng mga tattoo ko na colored na pinakita ko sa kanya. Ito yung light, ito yung dark. Ganyan yung mga magiging resulta. Ito din yung mga ito din yung minsan na nagiging maganda sa meron kang sarili mong tattoo sa balat na mapapag-compare mo doon sa sa resulta, sa possible outcome ng magiging tattoo niya. And ayun, na-convince ko naman si client na black and gray. And yan yung kinaanohan namin. And sa materials na gamit ko dun sa mga magtatanong, syempre sasagutin ko na kahit hindi pa kayo nagtatanong. And for sure may mga tanong din naman. Materials ko puro RM. Pagdating sa shading, laging RM. The best yan pagdating sa mga soft shading. Tapos pagdating sa line works, wala naman tayong kailangan i-solid line dito. So kailangan ko lang ng pang bloodline tsaka pang highlights. Ang gamit ko rito is 5RL tsaka 3RL. And basically sa mga ganitong klase ng tattoo naman, and hindi lang naman dito, halos sa lahat, realism, line works, stippling, halos lahat naman talagang lalagyan mo lang ng baon ng pasensya. Kasi pag hindi mo to nilagyan ng pasensya, minadali mong matapos, talagang may kaakibat na na negative effect. Hindi mo magugustuhan ang resulta. Lahat naman ng bagay kahit hindi lang sa tattoo. Pag minamadali mo ang isang bagay, nagre-resulta talaga ng hindi maganda. And yun ang pinakamagandang payo na pwedeng baunin ng mga bagong artist ngayon. Na kailangan lagyan lagi ng pasensya. Huwag nyo iisipin kaagad yung kumabig. Kasi pagka kinabig nyo kaagad yan, at kaagad kayo, nag-isip kaagad kayo ng kitty, hindi nyo ma-achieve yung gusto ninyong resulta. Yan din yung nagiging problema ngayon sa mga new generation artists kasi nga lahat ng bagay minamadali. Hindi na dumadaan sa apprentice, sa pag-apprentice, hindi na dumadaan sa pagtitrain. As in lahat, hindi na dumadaan. Kasi nga, syempre, makakabili ka na ng supplies and yun na nagiging problema. May nakita pa nga ako sa post sa FB. And hindi ko na lang din siguro yan. Baka sa ibang video ko gagawin siya. Yung gagawin yan. And gusto kong gawa ng reaction yan. Kasi nag-post siya ng isang picture na newbie lang siya. And then maraming nag-react na hindi siya newbie. Pero ibang video natin siya gawin. Dito muna tayo mag-focus sa natin. And sa nakita niyo naman doon sa first video ko is first part ng video is yung paano ako nag-mix ng sarili ko. Hindi ganun kadetalye yung mga clips pero ganun ako magtimpla. Depende talaga yung timpla ko talaga sarili kong eksperimento yan and dyan ako sanay para at least hindi na rin ako bibili ng mga ink na dapat kong sayang din kasi kung bibili ako tapos same procedure din naman ang ginagawa namin nung nag-mix. Kakaiba lang siguro sa ginagamit na solution. And kung hindi ka pa nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel or nakapollow sa aking Facebook page at sa aking TikTok account, hit mo na yan
malaking tulong yan para sa akin. Para mag-grow din yung audience natin. And maraming salamat sa pagsuporta dyan. And sa lahat ng gusto mong pa-tattoo, yan. August, nasa Pilipinas na tayo. And kita-kits sa mga kliyente ko dyan sa Pilipinas. Gusto kong anuhin natin yan. Gusto ko i-push natin ng mas mabisa pa para pag nakabalik yung dating form natin, salang tayo ng mga tattoo competition. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi kung makakasalang ako pag uwi ko ng Pilipinas kasi yung trigger nung yung pagiging artist ko is wala dun sa competition. And nahihirapan pa ako mag-compose ng mga pyesa kasi hindi enough yung time ko dito sa Taiwan para mag-compose ng isang pyesa na pang-event. Kaya lang siguro ng mga time ko dito is makapag-compose lang para sa kliyente. Pero kung pang-event, malabo pa. And hopefully sana makasalang tayo, makasampa tayo ng mga event doon sa Pilipinas. Kasi matagal-tagal na rin tayo na bakante sa mga tattoo competition. Wala masyadong pressure sa katawan. Kasi ang iniisip lang natin dito is trabaho na magtrabaho. Iba kasi ang adrenaline ng katawan kapag naka-prepare ka ng isang linggo or isang buwan para sa isang tattoo competition. Alam mo yun, yung goal mo is alam mo yung goal mo matapos yung pyesa, makagawa ng isang pyesa na alam mong makikipag-compete. Yun ang masarap pagdating sa pagiging isang tattoo artist. And ayan, halos halfway na tayo ng pyesa. Masarap namang masarap gawin ng isang portrait. Kasi talagang pag-aaralan mo lang yung mga niya. Pag-aaralan mo lang yung contrast ng mukha niya. Mahirap siya, siyempre mahirap. Pero mas mahirap naman dito ang line works. Para sa akin mas mahirap ang line works kaysa dito sa pagpo-portrait. Ang hirap huminga pag nagla-line works ka. Ang hirap huminga at the same time, siyempre, talagang tansyahan, talagang kapahan kung paano mo siya gagawin. Dito, kapag marunong ka na sa papel na ito, for sure, kayang-kaya mo rin to i-apply sa may mga ilang adjustment lang. Kasi siyempre, iba ang charcoal Pero for sure, kayang-kaya mo to. Pero sa line works, kahit ikaw pa ang pinakamagaling sa buong Pilipinas, sakit ng mga artist ang paglilinya. Aminado dyan yung mga magagaling nating tattoo. Bilog nga inaayawan, yung perfect na bilog. Sobrang hirap niyan. So anyway, hanggang dito na lang yung aking pag-iingay. Halos patapos naman na itong video natin. And yun, ulitin ko, kung hindi ka pa naka-follow sa aking mga FB page, hindi ka pa naka-subscribe sa YouTube channel, hindi ka pa naka-follow sa aking TikTok account, so nasikasuhin natin yung Instagram natin para maging para pati Instagram meron din tayo. Hindi ko lang masikaso kasi solo tayo nag-aano nito nag-cooperate ng ating mga social media. And soon, makapag-focus din tayo sa Instagram. Pag marami na tayong oras pag nasa Pilipinas na. And ayun, hanggang dito na lang. And maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin palagi. And sa lahat ng gusto magpa-tattoo, message lang until 3rd week of July. Makapag-tattoo pa tayo. And ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.